Gracious, loving Father, the Lord, this evening we ask for your wisdom so that as we discuss with our lesson with Pastor Roxy, we'll be able to grasp the spiritual truth that is here and we can share it to our brothers and sisters, kapaglaom and friends who are following the takna sa pagtuon. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, din sa itong lesson, Pastor Salarda, no? Itong naisgutan na last Monday, it's actually nagisgot may tungod sa proseso, may tungod sa pinulungan niya, gigamit din sa itong title mismo, nga nagkanayon diya nga how to study the Bible. So, I think the question would also kanang, mura siya, sort of a very, very personal question. Kasi how man, no? Yes. So, I think it would entail more of our personal experiences rather than of the mga theoretical nga mga suggestions of dealing with our way sa pagtuon sa Biblia. In fact, mao po nang gihimo sa itong author nga akong naobserbahan, Dr. Elvin, careful po kayong author sa pag-inject or sa pag-suggest sa mga nindot kay nga mga ideya or mga punto nga ngayon nato pagkalantawon. In fact, din sa Isaiah 55:11, ganahan kay ko aning lesson na to for this quarter kay ako nakita nga mga teksto haom kayo. Kana bitang pagbasa nimo sa title, makita din nimo ang direct niya nga relation diha sa memory text. Okay. So in fact, ato magkabasahon sa Isaiah 55 verse 11. Akong basahon din makaigsunan sa King James Version nga translation. Ang kanayon, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not accomplish it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. And I think you have already explained kanabitang ang meat aning na bersikulo, but if you don't mind, Pastor, pwede po nimo pagkasublion kadyot before tamo adto sa Tuesday o Wednesday para naputay sana basihan sa atong pag-adto na po sa lain nga topiko sa atong lesson for this week. Yeah, ang memory text sa yun nato, naghatag na yun siya nato o kanang dako kayong mensahe nga ang pulong sa Ginoo importante kayo sa tanan o niya og unsa ang ihang gisulti ug unsay mabasa nato sa ihang mapulong dinhi sa Biblia, kini siya aduna siya kahimuan. Unya, dili ni siya kawang nga mga pulong, kundi doon ni siya kamatuuran, kay iyang gisulti din nga, dili ni siya mubalik nga walay pulos, kundi mapuslanon o maghatod pa nato og panalangin. Unya, kung sundon pag yun nato ang iyang mga pulong, nag-ingon siya diri sa katapusan nga sa bahin sa teksto, it shall prosper in the things which I sent it. So, sa ato pa, mulampos yun siya. And that is why ang pulong si Ginoo is really a treasure. Nga kung ato ning mabatnan, nakabato na ta og labaw pa sa bahandi nining kalibutana. Correct. So yung nani ka importante ang pulong si Ginoo og ang pagtuon nato nini kay giingon man ni how to study the Bible. So kung matun-an nato ni siya sa mga pamaagi nga gitudlo ni sa ato nga lesson, unya naghatag pud og pamaagi nato nga makahimo po tag atong kaugalingon nga pamaagi basta kay malalom ang atong pagtuon sa pulong si Ginoo muna ay pinaka-importante sa tanan. That's very good. So klaro tataw kay makaigsunan no, si meaning to say nga kaning pulong sa Ginoo gibungat gina si Ginoo with intention and with purpose. Sama usab kana sa iyang gihimo dito sa Genesis chapter 1. Yes. Sa sinugdanan nga by his word it come about. Yeah. So from nothing then comes something. So nindot kay siya, sumala sa gingon ni Pastor Elvin Salarda nga akong pagabalikan para ato gini siyang masundan pagayo kaning last statement nga iyang emphasize nga it shall prosper in the thing which I sent it. So just like sa ato nang gisulti kanina nga kaning pag-go kaning social my word that goes forth from my mouth, it becomes intentional. It becomes purposeful, dili siya void, dili siya kawang, pero it actually comes with kanang intention. So mao na nga kung yan na siya, balikan ako tiyang gisulti nga kani siya makahatag ini kausaban
sa ato nga kinabuhi kay mo ning sulti no, shall prosper in the thing for which actually I sent. So kausaban or kanang pag-reveal sa iyang sa takana kabubuton or sa pag-convict sa atong kasing-kasing o aton nang nakitaan sa kadaghanan no nga daw usahay daw dili ta katuo nga adunay tawo nga mabag-o sa pulong sa Ginoo. So is very true. That I think what also it means by prosper in the thing which I actually sent. And above all, it reveals His truth. Yes. Di ba, Pastor? So, meaning, the Bible is really, ingana siya ka... Reliable. Reliable. Yes, that's the key. Ampikan mo makaroon na, Pastor Salarta. So, anita karon sa Tuesday, di na siguro na ito pagkabalikan ng Sunday ug Monday kay na-explain naman ni siya last Monday para ma-maximize na ito itong time. Karon, kinaghisgot man ta sa how, again, no, going back to the title, how to study the Bible. In fact, sometimes I question the title nga nung how to study man. It should have been on a... Marag dili mong sa title, di ba, Pastor? Marag siya ka ng... Marag siya ka ng... Marag research question ba? Unsa ba na? Oh, sort of that. So, but anyway, mo po gipili sa tong author para siguro mas dali nato siya nga ma-capture o dali nato siya masundan. But in the Tuesday's lesson, medyo sana kanang angat na po sa laing level. Kaning Tuesday naghisgot may tungod sa kanang deep Bible study. Lalom. Kasi pangalantan ni waning deep Bible study kay ngano nabutang man ni sa Tuesday and why not in the Sunday or the Monday. So deep what is deep Bible study, Pastor? Kini siya Kung ato mong makita, primero na time sa Sunday, no? Time ito. Then sa kuan place. So, wala ni siya karon nakapili na ta og panahon, nakapili na ta og lugar nga Joseph. So, karon niya na gyud ta sa pastor na gyud. Kana na gyud sa actual na gyud ka ba? Okay. Saon nimo ni nga pagbasa nimo sa Bible nga mulalom na gyud ang imong nga pagtuon. So dili day pasabot niya kung deep katug yung mga Greek, mga kung sa itong mga research, dili day yan. Kayo sa'yo, mamo na itong una ko, deep Bible study. Yes. Although, these are also important, kanang hermeneutics. So, dili day, no? I mean, that's not the point nga na brought out sa author. Yeah. Sige, Pastor, patay. Kaya mo, ato nga idea, mag-theology na tato. So, kini, gi-address ni siya para lagi para sa tanan yun. Nga, bisag ordinaryo tanga tao, ato ning masabtan ang pulong si Ginoo. Kay indeed, ang pulong sa Ginoo masabtan bisan pa sa ordinaryo kayo nga hunahuna, bisan pa ang mga bata. Okay. Gipasantop diri una akong nakita sa atong lesson nga sa di pa gyud ta magampo para nga malalom ang ato ang pagsabot sa pulong sa Ginoo, magampo gyud ta. Mo ni ako nabasa sa lesson karon, ampo gyud ta. Mangayo ta o guidance sa Holy Spirit aron nga pagbasa nato ang atong nahuna kanang abli sa paggiya sa balaan nga Holy Spirit. I think you said also last Monday nga these pertains to spiritual things. Yes. And it needs a spiritual mind. Yes, that's to discern the spiritual things. Yeah, that's so. So, ampo sa gyud ta. Okay. Once ka magampo na ta, masit na tong nahuna, then ang Holy Spirit mo magapakiguban sa tuwa. Then as we read the scripture, ang scripture is the word of God, nga nagistorya sa toa, mas sayo na to, Pastor Pido, masabtan. Kaya nga naman, kana magong finite biya tanok, kalibutanon biya tanok, atong nahuna, murag dili ba haom sa mga espirituhanon nga butang. Pero kung mo ampo ta sa Ginoo, mo mangayo ta sa guidance sa Ginoo, iyang Holy Spirit mag-guide sa toa, sa atong pagbasa sa iya nga pulong, now we can understand. Ato nang masabtan. So, nilalom-lalom ang imuha nga pagsabot. Kay sa tawhanon na gyud kung imo lang na siyang basahon, walay spiritual discernment, ang imong pagbasa, mura lang gyud og usang kuning niagon, murag di man ko kasabutan eh. And in many occasion, gabasa ko sa hipon sa Bible, pero di man ko makasabutan eh. Murag di man gyud. So we have to pray. O niya, pagampo na to, then atong usbon na po na to pagbasa, then we can sing, mo dahil siya ang gipasantop diya sa Ginoo. So with open mind,
niya wala pa'y distraction, niya focus pa kayo ang itong nahuna, the more we could hear the voice of God speaking to us through the scripture ug unsay ang ipasabot sa kamaturan. Yeah. So, ako, sorry, Pastor, mga tanong ko ba nga, I like what you said kati mong, para malalum-lalum yun ang atong pagsabot. Some people might again, no, might misunderstand kaning term nga lalum-lalum. Pero ang imong i-bring out nga lalum-lalum, kanabitang masabtan nimo kung unsa gid ang mensahe sa imong ipasa Yes. alang kanimo. Yes. Tama ba, Pastor? Yes, yes. That is what we Yes. mean by kanang lalom-lalom. It's not nga murag merely kanang informational. It's not. Yeah, that is true. But it's rather more on kanang on the side of kanang relationship. So relational and not just merely kanang murag informational. Intellectual or Kayo sa imong good mobasa ta. So okay po, no, mo research ta unsay ibig sabihin na pero wala kay sa kadulot sa to kasing-kasing. So we only get the information, but we never establish a relationship with the word, the capital Yes. capital W. yeah. So that is what we mean by kanang deep. Yes. Lalom-lalom. Yes, Yeah. Pastor, please. So ako nang kuan Pastor, no, madungagan to siya. Yeah. Nga masabtan nimo ang pulong gyud sa Ginoo pagayo. Una, magambot ta sa Holy Spirit nga ablihan niya ang atong mga nahuna. Yeah, pagbasa nato ang Holy Spirit mag-work pod gihapon sa atong mga nahuna. Then when we pray, unya nagbasa na ta, atong hinumduman nga when we read the Bible, ang Ginoo may nakiistorya sa atoa. Okay. So we have to feel nga ang Ginoo nakiistorya sa atoa. So with that sitting, Pastor, kanang nga sitwasyon, Okay, yeah. imong murabag na personalize bitaw kayo nga nagistorya mo ang Ginoo nagistorya sa imo, ha? That becomes more meaningful. Unya sa imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, as if nga ang Ginoo nakigistorya nimo ni anang panahon na, then you have that in-depth relationship with God. Na kay lalom nga relasyon sa Yes, Ginoo, okay. it is easy for us to discern what God would like to tell us in the passage. Okay. See, please go ahead. Yes. Pastor. Okay. Naay manggoy pagbasa nato sa Biblia, unad gyud natong hunahon unsa may gisulti sa Ginoo nako niining mao nga teksto. Mo yun ay una nga sa kay gisulti sa Ginoo. That's correct. Then sunod, unsa may akong reflection ani? Unsa may reflection ani? Nako ani. Then pagbasa pa gyud nato sa mga teksto, bisag usa ka teksto, tulo ka teksto, dili magud kinahanglan gyud nga mo daghanon gyud kay natog basa, Pastor. O pwede pud usa ka chapter, pwede pud nga mo taas-taas, pero Ako'y time nga pwede ka bisag contemplate binukbora, sa bisag few usa ra verses gani ka teksto ra gani. Okay. Kay sa usa ka teksto pa lang kung imo nang basahon, imo nang tanong, unsa may buti pasabutan ni? Uy, pagbasa nimo hinaay usa ka punto. Imong balikan na pud, uy, naamo ni daghan kayo nga mga punto di ani nga mga verses. So, mo na nga importante kayo alang sa tuwa kung magbasa ta sa Bible, labi na maghimo ta og Bible kanang journal, kanang Bible reading journal, pagbasa nimo sa teksto, imo pong isulat kini nga verse. Gapo na siya nga practice. Mauni ang akong nakuha ni. God speak to me in this verse nga mauni. Tulo ka mga importante nga message ang gihatag si Ginoo sa kuani. Okay. So then you have your personal reflection. Unsa man ako ni nga mensahe nga tulo ka mensahe si Ginoo nga ako nakuha i-apply na ko ni sa akong kinabuhi. So usa na siya ka importante kayo nga angay na to nga pamalandungan when we are going to read the Bible. So ang imong pagtuon nahimong lalom-lalom na gamay. Kaya nga naman, you not only read, but in every words, imong gi-analyze pagayo, what God is speaking to me. Ganong, nag-ingon madilit. Yeah, right. Litan sa teksto nag-ingon, pasensya. Unsa may gingon si Ginoo sa kwa? Aning pasensya. Nga napoy gingon nito nga, magdasig ka. Example, no? Come unto me, I will give you rest. Yan na. So, palitan na, ganong ingon man Ginoo nako nga, unsa may gingon si Ginoo na come unto me and give you rest. Unsaon man ni? Unsa may mensahe si Ginoo nako sa karon? So muna imong tan-awon. So you can have some reflection of yourself. God is speaking to me nga mo kuan sa ko palit mo hunong-hunong sa ko sa kabisi nako sa akong panginabuhi kay
murag wala na ko'y panahon sa Ginoo. That's right, that's So that is how we try to reflect. And that is why very important ko na atay basa mabuntag, I did it, sometime. Pero karon wala na po Pastor Pidoy noon. Pero I really like that. Pero there was a time. There was a time nga imong sulata sa usa ka teksto or usa ka mubo nga chapter. Actually pagkahuman mura og akong tan-awon, pwede na ni himong wali. Kay pwede na kay daghan na kang mga punto nga magkuha nga pwede nimong ma-expound o tagaan nimong mga stories mo nga muhaom. Yeah. So, meaning to say, sa panahon nga, for example, dual lang effect, no? Yes. Paul, naka-inspire si mo, ha? Mhm. At the same time, pwede po mo siya i-share sa uban. Yes, that's By right. way of kanang presenting a message or a sermon. So, when you do the sermon, that's the time siguro nga pwede mo dugangan, makahimo ka ginagmay nga pag-research, unsay That's true. usa bagyo yung mga kana bitang ligon bagyo nga panglantawan ni bersikulo. So, it's just like that. So, mahimo siya nga mas powerful ang message. So, Mas reliable, just like what you yeah. said. Yeah. Dili na lang siya taman nga imo siyang gibasa. Kay ang imong understanding, in-deep na siya ba? Munang deep na siya. Tama. Muna sa akong discussion Sige. itong last Monday, nga kung ikaw magwali sa Genesis 16, naasiguro kay mga 3 ka punto, 4 ka punto nga ma-drive nimo. Pero pag paminaw na po nimo sa kuha, makayon po ko, lahi po ng Lahi drive. po di mong kwan. O maminaw po tani ko, lahi po diyang drive. So, in a verse, kung imo nang tanawon, naay daghan kayo nga mga punto, nga wa na to makita, nga nakita sa uban. Now, if we, kana bitawng i-review na to pagbasa ang Bible, actually, daghan yun kaita nga makuha nga mga punto. Muna nga, usay, maminaw bitaw ko sa wali sa YouTube, yun sa maniya pagkuha ng mga idea, no? Pag-develop ng idea. Kaya naman ko yung mga, di ba, usay, May mga sa punto utak ka teksto nga, implied truth ba, di ba? Naman tayo mga implied truth. Nasa teksto, naa ang idea sa teksto, pero wala dito gibutang sa teksto. Right. Pero naa dito ang dako kayo Pwede nga siya idea. nga. Pwede siya nga. So, kung ana ang atong pagtanaw, unang mahinumdum ko sa usa ka senior pastor ako sa una. In siya, Pastor, yan ako, Pastor, nung siya may iwalin nimo. Siya, pagbasa lang diha og teksto. Kay, kung sa imong basahon nga teksto, muna akong iwali, kukuyawa po na yung Pastor. Pero, kanaman kung, i-distingan yun ako ba? Kini Pastor, o pag-open niya, sige. Kukuyaw po niya siya. Kaya naman, daan naman good siya gitawag, bitawang pagbasa niya sa teksto, daan na din siya ipamagi, unsa man ang gisulti ani nga teksto. O, unsa man ang mensahe para sa kuan unsa man ang mensahe ani nga teksto para sa mga tao. So imo nang naala kay set nga murag pangutana ba, so pag tanaw nimo ana imo dayong maaplikar po sa imong kinabuhi. That's wonderful, no? In fact, katong imong gisulti na sa author dire Pastor Salvador. Okay. Ingon din, it also helps our initial scattered ideas to work themselves out from our head to our pen and then to our hearts for the day. We are also more likely to remember something that we have written down. Okay. Another Yes. Psalm 115:16. Okay. If you're unable to write your thoughts down, try reading the Bible aloud, followed by your thoughts as a prayer to God. Very good. So, sakto nito imong gihimo kanina to nga imong ginasulat. That's also another way of kanang dili bitan imong mahilimtan Yes. o katong punto gyud nga nindot kay nga imong usay magod ang ako nabantian po sa pagbasa sa Bible, mo impress magod ang balaang espiritu. Yes. That's the Namang word. usay nga mabasa ka nga natingala ka nga nung nakahunona ka ng klase nga punto sa pagbasa Tinood, mo ng tinood. teksto. Tinod. Di ba? Yes. Kasi bisag sa imong wali or sa uban, kung kauban, maminaw ko na yung mga teksto nga ilang i-present, naman sila makita agad nga, di po di mo makita. That's very true. So, para sa ko, that's the way bitaw nga how the Holy Spirit impresses upon us, kana bitawng the message ba? Punto nga angay na to pagdalon. So, ang meaning dahil sa text can come by and large by having that dialogue with the Yes. di ba dapat dialogical siya. So when you read just like ito yung mag-ingon, mangutana ka nga, di ba? Ang sabi Yes. mga first na question. Lord, unsa may mensahe ni kuan nga teksto? So
it creates a dialogue between you and the word, the capital W. And then you will find the Yes. meaning of the text. So, it means nga, pagbasa nimo sa teksto, dili ka magpaspas. Okay. Kaya nga naman, pag humani mo basa sa teksto, imong makita nga naipunto, uy, kung sa'y kay mensahe sa Ginoo na ko, ani? Kung saan man ako ni pag-apply ning ni ang iyang mensahe sa ako nga kinabuhi. Then, unsaon ko na ako ni pag-share nga ito sa uban. So, naanay mo dayon nga, mahimay-himay ba? So, meaning, ang pagbasa, ma-missional. Yes, I mahimay think gyud siya. kaning text diri, missional. This is missional in nature kay... Yes. Kaning ma-impress ka sa Ginoo, maglisod po kag pugong bitaw nga dili po nimo i-share. Kamantay ka na. That's true, that's Kanang true. anything bitaw nga kanang bitaw nakapalipay nadto in a very special way or dramatic way. Murag nabitaw yung kabayan sa tuwa nga gusto po nimo i-share sa uban. So, That's open the case, no? di ba? Kaysa diha nga magbasa ta, Aha. then pareha sa tuwa. Aha. So pag wala tog basa, oy, Pastor Roxy, muna ako nakaplagan ng teksto haba. Then, posible po limang tanawon nga, tinood sa na. Dahil, posible mo siya po ka nga ako na po ko'y nakita ni nga teksto. So now, ako nakuha, then imo pong nakuha sa imong pagbasa, ma-share. So mudako ang Yeah. knowledge gikan niya ng mga tekstuha lang sa atong nga pagtuon. Dito sa hermeneutics, naman ito yung libro gatag sa kasunan ni Dr. Rabien. Retire naman si Dr. Rabien. So, hopefully, kita na si Dr. Rabien. Nani siya sa Spacer. Yes. Sa Digos. Dito sa librong yatag sa hermeneutics, nakoy nabasa dito nga portion nga, sample mo, basa kag Bible, na siya original meaning. Kay tinod mo gid na. Yes, that's so. Pero pwede po nimo siya i-expand. Yeah, implied truth. Imply at sawag nimo? Implied truth. So relevance ba? Unsay mo tayo yung mga unsay kani nga minsan unsay kahulugan ani sa mong kinabuhi. So you expand the meaning of the verse. Although na siya ay original meaning sa original niya context, pero doesn't mean nga you really have to stick to that Yes. lang. No, it's not. Kay kini biyang Bible, dugay na biya kay nagisulat. Unya ikaw naka sa modern times, tapos mo engage ka sa ancient nga word. Yes. So So mo na siya nga The mo dynamic kanta is- nga yeah. unsa man na ang personal application ako ni. Unsa man ni sa ako karon nga panahon unsa man ako ni pagdawat ni nga mensahe. So, kay mo man siya ang pinaka-importante. Kay kon ang story ni Jonas og sa ato nga panahon istorya na lang yun ni Jonas. Istorya. Pero karon natong gitanaw unsa man ang istorya sa Ginoo sa kuha sa sugilano ni Jonas. Muna siya ang Right. application na nato. Then unsa may mensahe si Ginoo nako ana pagkahuman na unsaon man ako ni ang nasabtan sa kang Jonas kinabuhi unsaon man ako ni pag-share na pud ngadto sa uban. So you know the story and what is the application to you and how will you share it to others. That is how important ang atong pagbasa sa pulong si Ginoo nga mahimong meaningful, mahimong lalom kay it really kanang yung ni sink in gyud sa atong kinabuhi. So in fact, kung balikan ako yung sigilano ni Pastor Salarda, so mura bito siya kanang basa ka din then it goes to the praxis, kanang the practical Application. ang application of the verse, which is kanang pitang mo nga pinaka tumong yun sa paatong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Na yung mga pipila diri Pastor Salarda gi-suggest. Yes. Diring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here is a simple approach you can apply to one verse. The verse by verse method. Mo nang giisgutan nimo kanina. Kung okay. practice kaniya to. A passage or an entire chapter. So number 1, maampo daw ka nga ang balang espiritu mugiya sa imong panguna-una o magpahumok sa imong kasing-kasing samtang ikaw nagabasa. Okay. That's 1. Number 2 is choose a Bible verse or a passage. Diba? So, tama na ito nga. Not necessarily nga the whole entire, okay po na siya. Pero napoy panahon nga, mamili na tag Bible verse or passage nga atong mahununaan nga applicable siya sa to at that very moment. Okay. Write the passage in the journal or portion of the passages that stand out as you read. Kay,
Sa ko ang gastan out sa ko basig dili na mo ang gastan out pud si mo. Yes, that's true. Kay lahi man ang context sa kanang atong kinabuhi. So you can choose one verse or two na mo stand out good samtang ikaw nagabasa sa Biblia. And then prayerfully read the passage again and underline the key ideas. Atong imong isulti. Basa na po usab. Imong magsulat ka dito or sa imong i-markingan. And then pray over these ideas and how they impact your relationship with God. And then 7 is consider whom you might share this verse, o di ba? With today. Share this with today. O verse, no? By sharing that verse with someone that very day. So, sa digital nga evangelism pastor, pwede na siya nga i-post nimo sa imo nga Facebook page. Pwede kayo yun. Mao ginahimo ni sa Hope Channel. That's why sa atong digital evangelism, atong gina-encourage, no? Ato na rin kabayan sa atong lecture, pastor, nga sa karabitong na-active sila sa ilang Facebook. So, the best way nga maka-appeal kita sa mission sa church, kay dili po tanan makawali, pastor. Yes. So, dagang kay mga pamagi. Yes. Ang one of those nga pamagi is, imo na to atong Facebook page or something nga makabutang dito atong sugilanon, nga maka-inspire, or atong activities nga atong gihimo, or sometimes together with your family, why not? Okay raw, okay, para sa ko, pastor, okay ra po ng sample na kay nindot nga experience with your family, Yes, or that's true. nakasausa ka lugar nga na-appreciate nimong nature, pwede mo na. That's another way of kanabitaw, Yes. making your Facebook page kanang a mission field. Yeah. So that others may see, mo nang gisulti din nga, dili gid pwede nga, dili taman sa kuha. Dapat mo gawas gini siya from me. Yes. Kay mo na kuan gyud, mo ginay kanang mission-driven mga kuan nga pagbasa. Sa number Yes. 7, kung saan mo pag-share nga to sa uban. Yes, that's Muna'y, because if you, kita no, na save man ta sa grasya sa Ginoo, despite sa mga daghan kayo na itong mga kapakyasan, gikaluyan ta sa Ginoo, yatang giluwas. So kana, nga nabat na nato, nga kaluwasan gikan sa Ginoo. Yeah. Dili ta makahilom siguro na, Pastor That's, I Roxy. agree. Kinahanglan ta na siguro nga musir ta sa uban nga what the blessing of God nga nadawat sa tuwa, dapat po ni siya nga i-share po nato dito sa uban kay aron mahibalo sila sa grasya sa Ginoo nga naa sa imuha, dili kay ikaw mo'y mo sikat, kundi ang Ginoo mo'y mapasidunggan kay ang Ginoo naghatag og kaayo sa tuwa. So mo na siya ang importante. Dili kay kita mo sikat. And- ang Ginoo mo sikat. That is what it means by grounded in the Bible. Yes. Kada maingon mo nga grounded in the Bible, we always mention this, pero I think nakita na ko ang direction ani is it's actually going towards a direction. For example, I was in this one time, and nag-speaker dito. Ingon siya nga grounded in the Bible means calling comes before position. Grounded in the Bible. Dependence rather than self-sufficiency. Yes. Oh, that's grounded in the Bible. Servanthood matters most than status. That is what it means. Mara siya, the reading of the Bible Yes. will bring us to that effect. So, dili, it's not nga basta we just speak about it, but I think what it means sa akong kinabuhi as a leader, as a pastor, or me as a director, usay importansya sa akong ginabasa sa pulong sa Ginoo ug sa akong trabaho. In fact, naging ba ganin diri, pastor, biblical leaders are only stewards, not owners of the results. Goal is to reflect Christ, not status. So, mo ni ang Bible. If you speak about grounded in the Bible, mo ni siya ang end product of it. So, yes, pastor. Because the Bible as the Word of God nga nag-istorya sa tuwa, unya kung maminaw ta, ang resulta ni ana, matransform ang atong kinabuhi. So, matransform because this is the Word of God. Unya ang pulong si Ginoo, mag-usab yun sa ato nga kinabuhi. Kay, bumitaw na nga, kung ang atong pagbasa sa Bible sa kanunay, pagsimba nato kanunay,
Unya, pila na katuig, nagula tayo mausab sa topak, wala nagdulot ang pulong sa Ginoo sa imo nga kinabuhi. Kay, wa man ka mausab. Kay, usually, ang pulong sa Ginoo nga muabot sa ato nga kinabuhi, unya, gidawat nato ni siya in our submission sa iya nga pulong, there is a transformation sa ato nga kinabuhi. Yeah. So, mo nang giingon nimo nga serban dili na status kung dili servanthood na. So, doon gyud siya dako nga kalahian. Kung ang usa ka tawo ang pulong sa Ginoo madawat niya sa iya nga kinabuhi o gi-apply niya ang mga pulong nga iya nga nabasak o nadunggan sa mga pagwali nga ginahimo sa matag adlaw alang sa pagtubo nato nga mga katawhan sa Ginoo. Yeah, that's very good. So, that's one aspect of it, no? Kay, nagsige mo tag, in fact, ang ato nga karon is grounded in the Bible. Yes. Focus on the mission. So, exactly, mao po ni ang ginasigutan sa atong lesson. But para sa kuway, when you speak about that, I think, about it, we have to bring kanabita atong experience. Kanang, how is it to be grounded in the Bible? As a pastor or as a leader or officer of the local church, what does it mean, being grounded in the Bible? So, mo gani siyang effect. So, meaning to say, kung kinsa man si Christ, as as he is, that is what we mean by grounded in the Bible. Yes. Di ba? Yeah. Sainok. Tama ba, Pastor? Yeah, that's true. Kini siyang grounded in the Bible, pagkanindot yun kay Nindot kay ni siya. Nindot yun kay ni siya nga itugot sa Ginoo nga ma-embrace gyud nato ni siya nga ma-applyan gyud sa atong kinabuhi. Kay usahay Pastor Pido, daghang mga theology usahay nga sa practice nato The best theology, or might the have best explained. theology, pero sa practice nato layo ra kayo. Usahay katong mahibulong ka, na tao nga wadyo kay nahibalaan sa atong nahibalaan sa theology. Pero ang iyang pagkinabuhi, layo ra kaya itong theology. Oh, naman. Yeah. Oh, That's true, di ba? Oh, We know our theology. Pero pag practical application na, wala naman masunod. Oh. O sabi tayo makaingon ta nga, gasige naman tang wali, gasige naman tang seminar. Pero ang seminar na to, wala gyud gihapon ma-apply. So that's a challenge. That's true. We are sharing some biblical information, we are sharing biblical knowledge, pero sa application, diha ta na kulang. Kay usahay, ang pagsunod nato mura ba og kanang dugay ba? Siguro, that's also the challenge of kanang bitawng change. Kay ang change dili kayo dali ma-adapt. Kay manggod kanang usengalan ang norm na manggod mura ba taw og kanang ang tao lisod kayo ma-change kung naanad na bitaw. So that's always a challenge sa change. Pero we hope nga ang Holy Spirit, the Word of God is powerful, nga bisan og ang tao say resistant of change, pero kung maminalong yun dyan sa Ginoo, God willing, ma-overcome niya ug sundon yun niya ang kaubuton sa Ginoo. That's very bright idea, inspiring idea. Correct. So, mo na itong iampo mga kaigsunan nga kaning atong pagbasa or atong paghatag og mga presentasyon, di lang mahulog ang murag information lang. That's true. Dapat ato ginang ludhan or sa atong kanang tawhanon nga panguna-una nga EMT nato atong kagalingon para more than the information, we can establish relationship with God. Tama ba, Pastor? So last Pastor, kaning Wednesday, I think Thursday. Yes. Ang Thursday mo Wednesday. Yes. Dubling panalangin. Yes. Sa imong mga dugang. Ako lang na-pick up din kanang dubling panalangin. Kanang unsa na imong nakatunan, you are going to share. Yung the double, so murag naagyan na po na to kanina. Yeah. Okay. Murag naagyan na to niya. The double blessing is that when we share and discuss with others, the spiritual conversation will open, challenge, and strengthen both of you. So muna to itong discussion kanina. Okay. So sa to pa, mas
nakalawa ta og double blessing kay ang akong spiritual nga Doble ang ego. akong na-share sa imo ha. So ikaw po ni-share po kagon sa imuhang nga nakatunan. So we both grow together. Tinod no kay for example, nako experience na sa Manila pastor. Na mo kita time sa nga low ta sa tong spiritual life, so nagsimba mi dito ni Mrs. sa usa ka dako nga simbahan. Na may mga challenges po. So pag simba na mo, unsa man na pastor nga ang wali sa speaker, igo man gid sa mo. Na siya ba? Oo. So, di ba? Yes, so yes, nakapahinuklog ba? Kanang nakapahatag ka na mo ka ng Pamalandong. nga nindot ba ang effect? Although at first medyo kuan siya, oy hala, tingala ka na. Ako man jud ang Ibirhan. kanang wali murag para man gid sa kuha. Murag ako man jud ang murag ako man jud ang Igo niya, igo or kanang ginasultian sa ginoron ba? No. Murag ang ginuman jud nagigstura sa kuha ron kay kanang mensahe para man jud sa kuha. Ini awa ka kaila Pero to. wala mo may kaila sa speaker. Bisita lang ka dito. Bisita lang. Minasabot nga, pastor mo, nawala ni mo ha? Wala man po. So, mo nang, just like what you said, kanang dubli ang panalangin na maabot sa nagabasa o nagashare. Kaya sa kabalo, dito dahil sa iyang gisiran, or one of them, mauday ang iyang gipangita. Yeah, that's so, yeah. Di ba, pastor? Yeah. Okay. Sa dubli ang panalangin kay sample ani no, usa siguro ka illustration ani kanang bitawng nag-share ka ngadto sa uban. So pag share nimo, siya na bless og ayo. So dako na kay itong blessing. Pero some of the writings Ellen White, I think it's scriptural nga when we share sa message of salvation sa uban, you also is saving yourself. Ikaw mismo nagluwas sa imong kaugalingon. So, and even the more we share, the more nga natural no kay i-share man nato si Christ. So pag share nato ni Christ sa mga tao, the more maningkamot ka ang imong kinabuhi Christ-like. Kay mo man imong gi-share sa uban. Nya tanawon kanila, uy, unsa maning nagtudlo sa pulong si Ginoo, nagtudlo about Jesus, pero ang iyang kinabuhi is so unlike Christ. So that is a challenge. And problema gyud na siya kayo pastor no kay mo ni ang reality nga sa makadaghan doon na po tayo mga kapakyasan nga we misrepresent Christ in some occasion. So it's really lamenting. Pero it's good kay nagatuon man ta sa pulong si Ginoo, and every time we read the Bible, listening to God's word, ang Ginoo nag-istorya sa tuwa nga oy sayop na ha, undangan na. Wag kinulsol kasi mo ang sala. Kaya aron nga ang imuhang kinabuhi kahimutan og panalangin sa uban. That's very good. That's true. So, yeah, I think that's all, no? Nga na ang kinabuan sa atong pagtuon sa atong lesson. If I remember it right, pastors, di ba, kana mag-undag theology, bisag karon no, sa SPC kanadto, tong namin dito, sa MBC, nagyoy, one summer bitang atong ginagugol ka ng field school. Yes. Let's go. Kaya kanang field school mong God, atong ginauna nga, atong natunan, dili lang siya nga magpabilin nga theoretical. No, kaya kung theoretical lang, so, mura bitog, murag abstraction lang ba kanang abstract ideas, it will just remain as an abstract or abstract ideas, but if kung just like what you said, kung maigo kita, mabago ta, sana ipadayag ang kamuturan sa tuwa, then that's the time nga sana kanang ma-realize nato daun sa gayud ka gamhanan ang pulong sa Ginoo. So from theory to practice. Okay? So, and application. An application. So I think wala na tayo idugang pa nga nindot pa. I think it was already said, it was said well by Pastor Elvin unsay kahalugan sa double blessing. So ingana gid ay ang iyang katuyuan. Yes. Dili kay para lang gid ni sa grupo, usa ka grupo sa mga tawo. Dili di ay kaya ang money medyo nasipyat ang mga Hudiyo no kay ilang una magod. Yeah. Ang panalangin, ang mensahe sa Ginoo para ra gyud sa ila. Exclusive sa ila. Kung sa man ang dawatan na sa Ginoo nga panalangin, murag dili nila gusto i-share sa uban. Pero dili na mao ang intention sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo i-share gyud siya. Sir?
Yes. Napakaidugang. Wala na. Okay na mga kaigsunan. God bless. Thank you very much mga kaigsunan. And hopefully nakatag ni siya og kanang panalangin og kalipay sa inyong pag-alagad diha sa Ginoo. Atong idako ato mga ulo. Mahan nga balaan, kami nagkapasalamat diha kanimo sa nindot kay nga higayon nga imong gitagana kanamo alang sa pag tuon kung unsa ka bililhon ang imong pulong dili lamang sa pagtuon. Nabaw sa tanan kung unsaon kini pag kinabuhi kay mao kana ang katuyuan sa among pag engage or sa pag-encounter sa imong pulong kay ang paghimo namo sa pag encounter sa imong pulong mao usab kana ang among pamaagi sa pag-encounter sa among personal na manluluwas. Nagkasalamat sa imong pagpanalangin sa tanan nga mga viewers, sa mga among nagatigpaminaw ini nga programa. Panalangin sila Ginoo, ubanin sila sa ilang mga kasakit, sa ilang mga paningkamot. Ug uban pa nga mga butang aron lamang sila makasurvive sa matag adlaw nga ilang pagkinabuhi. Nagkasalamat sa mensahe nga napuno sa paglaom og grasya kay tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.